Ang dokumento sa ibabaw ng kanyang lamesa ay may isang pangalan, Utos ng Pagwasak, para kay Ramon de la Cruz, CEO ng De La Cruz Land Holdings. Ang mga salitang yon ay musika sa kanyang pandinig. Ang ibig sabihin ninyon ay pag-unlad, panibagong high-rise condominium, panibagong milyones sa kanyang bank account. Ngunit ang proyektong ito ay iba. Mula sa bintana ng kanyang opisina, sa pinakatuktok ng isang gusali sa Makati, tanaw ni Ramon ang syudad na parang isang kumikinang na laruan sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang hangin sa loob ay malamig at malinis, amoy mamahaling leather at tagumpay. Sa labas, ang gabi ay nagsisimula nang bumagsak at milyon-milyong ilaw ang isa-isang sumisindi. Iyon ang mundo niya. Isang mundong binuo niya mula sa pawis, dugo, at mga desisyong hindi niya pinagsisisihan. Ngunit ang papel sa kanyang harapan ay naglalaman ng isang pangalan ng lugar na matagal na niyang sinubukang kalimutan. Tondo. Isang multo mula sa nakaraan. Isang mantsa sa kanyang perpektong kasalukuyan. Kinuha niya ang kanyang baso ng whiskey, naramdaman ang bigat ng kristal sa kanyang kamay. Ang proyekto ay simple lang. Gibain ang isang buong komunidad ng mga squatter para tayuan ng bago at modernong gusali. Paglilinis ng basura, iyon ang nasa isip niya. Binuklat niya ang mga pahina ng folder, mga numero, mga pangalan ng pamilya, mga kakarampot na halaga ng financial assistance na itinakda ng kanyang mga abogado. Wala siyang pakialam sa kanila. Sila ay mga numero lamang, mga sagabal na kailangang alisin. Hanggang sa isang pangalan ang tila tumalon mula sa papel at sumampal sa kanya. Elena Santos, Bulak 2, Lot 7, Sitio Pangarap. Napahinto ang kanyang paghinga. Binitiwan niya ang folder na parang napapaso. Ang pangalan ay umalingaw-ngaw sa loob ng tahimik na opisina. Isang salitang banyaga sa mundong ito ng bakal at salamin. Elena. Biglang bumalik ang amoy ng tondo. Ang amoy ng yero na binabayo ng ulan, ang amoy ng putik, ang amoy ng pinaghalong basura at estero. Mga amoy na pilit niyang tinakasan sa loob ng 30 taon. Sir Ramon, napalingon siya. Ang kanyang executive assistant na si Sarah ay nakatayo sa may pinto, may hawak na tablet. Ready na po ang schedule ninyo for tomorrow's board meeting. Cancel it, mabilis niyang sabi. Ang boses ay mas matigas kaysa sa kanyang inaasahan. Po? Pero sir, ito po yung meeting with the foreign investors. I said cancel it. Pag-ulit ni Ramon, hindi inaalis ang tingin sa folder. And get me the car. I'm going out. Hindi na nagtanong pa si Sarah. Mabilis itong tumango at umalis. Pinulot muli ni Ramon ang papel. Elena Santos, ang kanyang unang asawa. Ang babaeng iniwan niya kasabay ng pag-iwan niya sa kahirapan. Ang babaeng naging pundasyon ng kanyang tagumpay. Isang pundasyong matagal na niyang ibinaon sa limot. Isang alaala ang sumilip sa kanyang isipan. Isang batang Ramon, payat at puno ng pangarap. Hawak ang kamay ng isang masayang Elena sa ilalim ng isang tumutulong bubong. Aalis tayo dito, Elena, pangako niya. Bibigyan kita ng buhay na hindi mo sukat akalain. Tinupad niya ang pangako. Ngunit para lang sa sarili niya. Tumayo siya at naglakad pabalik-balik. Ano ang ginagawa pa ni Elena doon? Bakit hindi siya umalis? Bakit sa dinami-dami ng lugar, sa tondo pa rin siya? Isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Pera. Siguro ay gusto niya ng mas malaking bayad. Siguro ay gagamitin niya ang kanilang nakaraan para mangikil. Iyon lang ang tanging lohikal na paliwanag. Ang lahat ng tao ay may presyo. Iyon ang unang leksyon na natutunan niya sa mundo ng negosyo. Desidido, kinuha niya ang kanyang coat at lumabas ng opisina. Ang kanyang itim na SUV ay parang isang itim na kapsula na naghihiwalay sa kanya mula sa kaguluhan ng EDSA. Ngunit habang papalapit sila sa tondo, ang tanawin sa labas ay unti-unting nag-iiba.
Ang mga nagtataasang gusali ay napalitan ng mga gusgusing bahay na dikit-dikit. Ang malalapad na kalsada ay naging makikitid na eskinita. Naramdaman ni Ramon ang unti-unting paninikip ng kanyang dibdib. Para siyang bumabalik sa isang bangungot. Dito na lang, sabi niya sa driver nang marating nila ang bukana ng isang eskinita na hindi na kayang pasukin ng sasakyan. Pero sir, delikado po dito, sabi ng driver. I can handle myself. Pagbaba niya ng sasakyan, agad siyang sinalubong ng pamilyar na amoy. At sa unang pagkakataon, sa loob ng 30 taon, tumapak ang kanyang libu-libong dolyar na sapatos sa putik ng tondo. Naglakad siya sa masikip na daan, iniinda ang mga matang nakatingin sa kanya. Isa siyang estranghero dito, kahit pa dito siya lumaki. Bawat sulok, bawat poste, bawat tumutulong bubong ay may dalang alaala na pilit niyang winawaksi. Natagpuan niya ang Block 2, isang hilera ng mga apartment na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero. Huminto siya sa tapat ng pintong may numerong 7. Ang pintura ay bakbak na at ang kahoy ay medyo bulok na sa ibaba. Ito na yon. Naramdaman niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Hindi ito kaba. Inis ito, sabi niya sa sarili. Inis dahil kailangan niyang gawin ang maruming trabahong ito. Huminga siya ng malalim, inayos ang kanyang mamahaling coat at itinaas ang kanyang kamay. Kumatok siya ng 3 beses sa pinto. Ang tunog ay tila nilamon ng ingay ng gabi, ang yakan ng mga bata, ang sigawan ng mag-asawang nag-aaway, ang walang tigil na tahol ng mga aso. Nag-antay siya, at sa bawat segundong lumilipas, mas lalong bumibigat ang pakiramdam sa kanyang dibdib na para bang ang multo ng kanyang nakaraan ay nag-aabang sa likod ng pintong yon, handa ng maningil. Isang mahinang kaluskos ang narinig mula sa loob, na sinundan ng dahan-dahang pagpihit ng doorknob. Bumukas ang pinto. At sa isang saglit, huminto ang mundo ni Ramon. Ang babaeng nakatayo sa kanyang harapan ay parehong pamilyar at estranghero. Ang mga mata, malalim at bahagyang pagod, ngunit iyon pa rin ang mga matang minsan niyang minahal. Ngunit ang lahat ng iba pa ay nagbago na. Ang dating bilugan niyang mga pisngi ay halos humpak na, at ang kulay ng kanyang balat ay tila abos sa ilalim ng malamlam na ilaw mula sa bombilya sa loob. Napakatagal silang nagkatitigan. Walang nagsasalita. Tila ba ang 30 taon ay isang malalim na bangin sa pagitan nilang dalawa. Ramon, sa wakas ay basag ni Elena sa katahimikan. Ang kanyang boses ay mahina. Isang bulong na halos hindi marinig. Ngunit para kay Ramon, ang tunog niyon ay kasing lakas ng isang kulog. Hindi siya nakasagot. Ano ang sasabihin niya? Kumusta ka na? Masyadong mababaw. Sorry, masyadong huli na. Pumasok ka, sabi ni Elena. Bahagyang binuksan pa ang pinto. Sumunod si Ramon. Ang pakiramdam ay tila siya ay isang magnanakaw na pumapasok sa sarili niyang nakaraan. Ang loob ng kwarto ay masikip. Mas maliit pa kaysa sa banyo niya sa kanyang mansyon. Isang maliit na kama sa isang sulok, isang mesa na may 2 upuan, at isang munting lababo. Ang amoy ay pinaghalong gamot at sabon. At sa isang tabi, malapit sa bintana, ay nakatayo ang isang lumang makinang pantahi. Napako ang tingin ni Ramon dito. Ang makinang yon, naaalala niya ang tunog niyon sa kalaliman ng gabi. Ang walang tigil na pag-andar habang siya ay nag-aaral, habang siya ay gumagawa ng mga plano para sa kanilang kinabukasan. Ang tunog ng sakripisyo ni Elena. Maupo ka. Alok niya. Itinuturo ang isa sa mga silya. Umupo si Ramon. Naramdaman ang panliliit ng kanyang malaking katawan sa maliit na espasyo. Inilapag niya ang kanyang mamahaling briefcase sa sahig. At ang tunog niyon ay tila isang insulto sa katahimikan ng lugar. Hindi ko inaasahan na ikaw mismo ang pupunta, sabi ni Elena. Dahan-dahang umupo sa kama, bawat kilos ay tila maingat.
Dito na yon. Ito na ang pagkakataon ni Ramon na bawiin ang kontrol. Inayos niya ang kanyang sarili. Ibinalik ang maskara ng CEO. May natanggap akong mga dokumento, Elena. Tungkol sa lugar na ito, tumango lang si Elena. Ang tingin ay nasa kanyang mga kamay na nakapatong sa kanyang kandungan. The company will provide a generous compensation package. Dire-diretsong sabi ni Ramon. Kinuha ang kanyang checkbook at isang pluma mula sa kanyang coat. I can write you a check right now. Enough for you to buy a new house anywhere you want. Malayo dito. Hindi umimik si Elena. Itinutok ni Ramon ang pluma sa blangkong tseke. Sabihin mo lang ang halaga. Kahit magkano. Ito ang kanyang teritoryo. Pera. Dito siya magaling. Ang lahat ay may katumbas na halaga. Nang akmang magsusulat na siya, isang mahinang tunog ang pumigil sa kanya. Isang ubo. At isa pa. At isa pa. Mas malakas na ngayon. Isang ubo na. Tila nang gagaling sa kaibuturan ng kanyang katawan. Mabilis na kumuha ng panyo si Elena at itinakip sa kanyang bibig. Ang kanyang payat na katawan ay nayayanig sa bawat pag-ubo. Napatayo si Ramon. Elena, okay ka lang ba? Hindi siya makasagot. Patuloy lang ang pag-ubo niya. At sa ilalim ng mahinang ilaw, sa pagitan ng kanyang mga daliri, nakita ni Ramon ang isang bagay na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Isang mantsa ng dugo sa puting panyo. Nang sa wakas ay humupa ang pag-ubo, huminga si Elena ng malalim. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas baba. Dahan-dahan niyang ibinaba ang panyo, itinatago ang bahaging may dugo. Pero huli na, nakita na ni Ramon. Ang lahat ng yabang at kontrol ay biglang naglaho sa kanyang sistema. Ang nakikita na lang niya ay ang babaeng minsan niyang pinangako ang aalagaan. Ngayon ay tila isang kandilang malapit ng maubos. May sakit ka, sabi niya. Hindi isang tanong kundi isang katotohanan na masakit tanggapin. Tumingin sa kanya si Elena. At sa pagkakataong yun, wala nang bakas ng pait o galit sa kanyang mga mata. Tanging isang malalim, nakakapagod na pagtanggap. Muling itinapat ni Ramon ang tseke. Elena, please, tanggapin mo na to. Para makapagpagamot ka, I can get you the best doctors. Hindi ko kailangan ng mga doktor mo, Ramon. Pero, at lalong hindi ko kailangan ng pera mo. Tumingin siya ng diretso sa kanyang mga mata. Ang kanyang tingin ay tumagos sa lahat ng pader na itinayo ni Ramon sa paligid ng kanyang puso sa loob ng 30 taon. Hindi pera ang utang mo sa akin. Nabitawan ni Ramon ang pluma. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sementadong sahig ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan. Ang utang mo, dahan-dahan niyang sinabi, ang bawat salita ay may bigat, ay presensya. Nawala ng salita si Ramon. Ang mga salitang iyon ay tumama sa kanya ng mas malakas kaysa sa kahit anong sampal. Ang lahat ng kanyang yaman, lahat ng kanyang kapangyarihan, lahat ng kanyang tagumpay ay biglang naging walang kwenta sa loob ng munting kwartong iyon. Dahan-dahan siyang tumayo, pinulot ang kanyang briefcase at walang lingon-likod na lumabas ng pinto. Hindi niya alam kung paano siya nakabalik sa kanyang sasakyan. Ang alam lang niya, nakaupo siya ngayon sa malambot na leather na upuan, napapalibutan ng katahimikan at lamig ng aircon. Ang ingay at amoy ng tondo ay naiwan sa labas. Nasa kamay pa rin niya ang blangkong tseke, isang pirasong papel na kayang bumili ng halos kahit ano sa mundo. Pero hindi nito kayang bilhin ang kapatawaran. At hindi nito kayang burahin ang katotohanan sa mga salitang binitiwan ni Elena. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, si Ramon de la Cruz, ang hari ng kanyang imperyo, ay naramdamang siya ay lubos, na nalilito, at walang kapangyarihan. Ang hapunan sa mansyon ng mga de la Cruz ay laging parang isang eksena mula sa pelikula. Ang mahabang lamesa na gawa sa mahogany ay kumikinang. Ang mga kubyertos na pilak ay nakahilera ng perpekto.
at ang pagkain ay inihanda ng isang private chef. Ngunit para kay Victoria de la Cruz, ang katahimikan sa pagitan nila ni Ramon ay mas nakabibingi kaysa sa pinakamalakas na sigaw. "How was your day, darling?" Tanong niya. Ang kanyang boses ay kalmado at matamis. Isang tono na pinraktis niya sa loob ng maraming taon. Nag-angat ng tingin si Ramon mula sa kanyang pagkain. Ang kanyang mga mata ay tila malayo. "Fine, the usual." Hindi. Hindi ito ang karaniwan. Kilala ni Victoria ang kanyang asawa. Bawat galaw, bawat buntong hininga. Sa loob ng 25 taon, pinag-aralan niya si Ramon de la Cruz na parang isang aklat. At nitong mga nakaraang araw, may ibang pahina na ang binabasa niya. Si Ramon ay mas tahimik, mas malalim ang iniisip. Madalas niyang mahuli itong nakatulala. Ang tingin ay nasa kawalan. At kagabi, umuwi itong amoy ibang lugar. Amoy usok at alikabok. Isang amoy na hindi nababagay sa kanilang malinis at pinabangong mundo. May problema ba sa Tondo Project? Pag-uusisa niya, maingat na pinipili ang kanyang mga salita. "I heard may ilang residente na matigas ang ulo." Biglang nag-iba ang ekspresyon ni Ramon, isang mabilis na pag-igting ng kanyang panga. "Walang problema. Everything is under control." Ngunit alam ni Victoria na nagsisinungaling ito. Kinagabihan, habang naghahanda si Ramon para maligo, napansin ni Victoria ang kanyang coat na nakasampay sa isang silya. Isang bagay ang nag-udyok sa kanya. Dahan-dahan siyang lumapit, sinilip kung may tao sa banyo, at mabilis na kinapa ang mga bulsa. Walang laman ang isa. Sa kabila naman, may nakapa siyang isang maliit na papel. Resibo? Isang resibo mula sa isang murang botika. Ang pangalan ng gamot ay hindi pamilyar, ngunit ang presyo ay katawa-tawa. Halagang hindi kailanman papansinin ni Ramon. At ang petsa, kagabi, tinitigan ni Victoria ang resibo. Hindi ito para kay Ramon. Ang kanyang asawa ay may personal na doktor na nagpupunta mismo sa opisina nito para sa kahit anong karamdaman. Hindi rin ito para sa kanya o para sa anak nilang si Junior. Sino ang may-ari ng resibong ito? At bakit ito nasa bulsa ng asawa niya? Bumalik ang isang alaala na matagal na niyang ibinaon. Noong mga unang taon ng kanilang pagsasama, bago pa man naging ganito kalaki ang De La Cruz Land Holdings, si Victoria ay puno ng insecurities. Siya ay galing sa isang lumang mayaman na pamilya na nalugi at ang kasal nila ni Ramon ay isang pagsasanib ng pangalan at bagong yaman. Dahil sa takot, nag-hire siya noon ng isang private investigator para alamin ang lahat tungkol sa nakaraan ni Ramon. At iyon ang unang beses na narinig niya ang pangalan. Elena Santos, ang unang asawa, ang asawa sa Tondo. Nalaman niya ang lahat, kung paano sila nagkakilala, kung paano sila ikinasal, at kung paano ito iniwan ni Ramon. Noong una, nasaktan siya. Ngunit kalaunan, ginamit niya ang impormasyon bilang isang alas. Isang sikretong nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan. Pinili niyang huwag itong ungkatin sa kondisyon na si Ramon ay mananatiling tapat at magiging asawang nararapat sa kanya. At sa loob ng maraming taon, naging ganoon nga. Ang multo ni Elena Santos ay nanatiling isang multo, isang footnote sa buhay ng kanyang makapangyarihang asawa. Hanggang ngayon, binalik niya ang resibo sa bulsa ng coat at lumayo na parang walang nangyari. Ngunit sa loob niya, isang malamig na takot ang gumagapang. Ang Tondo Project, ang biglaang pagbabago sa kilos ni Ramon, ang resibo ng gamot, ang mga piraso ng puzzle ay nabubuo sa kanyang isipan at ang nabubuong larawan ay hindi niya gusto. Kinabukasan, habang nasa opisina si Ramon at si Junior naman ay nasa universidad, pumasok si Victoria sa kanyang walk-in closet, isang silid na mas malaki pa sa bahay ni Elena. Kinuha niya ang isang lumang address book, binuklat sa isang pahinang matagal nang hindi nabubuksan.
May isang numero doon. Mr. Reyes, private investigator. Nagdial siya gamit ang isang cellphone na para lamang sa mga ganitong tawag. Mr. Reyes, sabi niya nang may sumagot sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. It's Victoria de la Cruz. I have a job for you. Ma'am Victoria, it's been a long time. Ano po ang maipaglilingkod ko? My husband, Ramon de la Cruz, sabi niya. I want to know where he goes. Every detail, every person he talks to, lalo na kapag pumupunta siya sa Tondo. Masusunod po, ma'am. Pagkatapos ng tawag, naupo si Victoria sa harap ng kanyang vanity mirror, tinitigan ang kanyang perpektong refleksyon. Ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng kahit anong emosyon. Isang maskarang hinubog ng maraming taon ng pagpapanggap sa alta sosyedad. Ngunit sa kanyang mga mata, mayroong apoy. Hindi niya hahayaang sirain ng isang multo mula sa Tondo ang buhay na pinaghirapan niyang buuin. Hindi niya hahayaang bawiin ng isang babaeng basahan ang lahat ng pinuhunan niya. Inabot niya ang kanyang cellphone at tiningnan ang litrato nilang tatlo. Siya si Ramon at ang kanilang nag-iisang anak na si Junior, nakangiti sa isang mamahaling yate. Ito ang pamilya niya. Ito ang kanyang mundo. At ipaglalaban niya ito kahit anong paraan pa ang kailanganin. Ilang oras lang ang lumipas, isang mensahe ang pumasok sa kanyang sikretong cellphone. Isang litrato. Nakahinga siya nang maluwag nang makita ito. Ang kanyang asawa, si Ramon de la Cruz, na nakasuot ng mamahaling suit, ay bumibili ng lugaw mula sa isang kariton sa isang maruming eskinita sa Tondo. Pagkatapos, pumasok ito sa isang gusgusing paupahan, dala-dala ang styrofoam na lalagyan. Hindi napigilan ni Victoria ang isang mapait na ngiti. Ang tanga. Ang sentimental na tanga. Pero ang ngiting iyon ay agad na napalitan ng isang malamig at kalkuladong tingin. Ang kahinaan ng kanyang asawa ay maaaring maging kanyang pinakamalakas na sandata. Hindi alam ni Ramon kung bakit siya bumalik. Matapos ang gabing iyon, sinubukan niyang isawsaw ang sarili sa trabaho. Nagbasa siya ng mga ulat, pinirmahan ang mga kontrata, sinigawan ang mga taong hindi umabot sa kanyang inaasahan. Ginawa niya ang lahat para ibalik ang pader sa paligid ng kanyang sarili, para muling maging si Ramon de la Cruz na walang pakialam. Pero sa bawat pirma niya, ang mukha ni Elena ang nakikita niya. Sa bawat katahimikan, ang mga salita niyang, "Hindi pera ang utang mo sa akin," ang naririnig niya. Kaya heto siya ngayon, nakatayo na naman sa labas ng pinto ni Elena. Dala-dala ang isang styrofoam na lalagyan ng lugaw na binili niya mula sa isang naglalako sa eskinita. Pakiramdam niya ay isa siyang hangal. Ang isang bilyonaryo, nagdadala ng 5 pisong lugaw. Muli siyang kumatok. At muli, bumukas ang pinto. Kung nagulat si Elena na makita siyang muli, hindi niya ito ipinakita. Tumingin lang ito sa kanya. Pagkatapos ay sa hawak niya. Naisip ko lang, baka hindi ka pa kumakain. Sabi ni Ramon, ang mga salita ay tila hirap lumabas sa kanyang bibig. Inabot niya ang lalagyan. Tinanggap ito ni Elena at tumabi para padaanin siya. Salamat! Naupo si Ramon sa parehong silya habang si Elena ay dahan-dahang naglalagay ng lugaw sa isang maliit na mangkok. Ang bawat kilos nito ay mabagal, puno ng pag-iingat, na para bang ang katawan nito ay gawa sa babasaging salamin. Kaya mo bang kumain mag-isa? Tanong niya. Napansin ang bahagyang panginginig ng mga kamay nito. Hindi sumagot si Elena, ngunit nang subukan niyang itaas ang kutsara, natapon ng kaunting lugaw sa kanyang damit. Isang bagay sa loob ni Ramon ang tila nabasag. Tumayo siya, kinuha ang mangkok at ang kutsara mula sa mesa. Ako na. Umupo siya sa gilid ng kama. Ang layo nila sa isa't isa ay ilang pulgada na lang. Ang mamahalin niyang Italian suit ay tila isang kasinungalingan sa tagpong iyon.
Sumandok siya ng lugaw at dahan-dahang itinaas patungo sa bibig ni Elena. Nanginginig ang kanyang kamay. Ang kamay na pumipirma ng milyon-milyong pisong kontrata. Nanginginig ngayon sa paghawak ng isang kutsara. Ibinuka ni Elena ang kanyang bibig at tinanggap ang pagkain. Tahimik silang dalawa. Ang tanging maririnig lang ay ang tunog ng kutsara sa mangkok at ang ingay mula sa labas. Sa bawat subo, naramdaman ni Ramon ang unti-unting pagguho ng kanyang mga pader. Hindi na siya ang CEO, hindi na siya ang asawa ni Victoria. Dito, sa loob ng kwartong ito, siya lang si Ramon at kaharap niya si Elena. Nang makailang subo si Elena, isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Salamat, Ramon. Huminto siya sandali. Pero mas masarap pa rin yung sinigang na niluluto ko dati. Ang salitang sinigang ay parang isang susi na nagbukas ng isang nakakandadong pinto sa isipan ni Ramon. Bigla, wala na siya sa masikip at amoy gamot na kwarto. Nasa isang maliit siyang barong-barong. 30 taon na ang nakalipas. Ang hangin ay puno ng amoy ng kumukulong sampalok at gulay. Nakikita niya ang isang batang Elena, malusog at masigla. Ang buhok ay nakatali, habang nakatalikod itong nagluluto. Ang kanyang tawa ay umaalingaw-ngaw sa maliit na kusina, habang kinukwentuhan niya ito tungkol sa kanyang mga pangarap. Pag naging successful ako, Elena, araw-araw tayong kakain sa mamahaling restaurant, sabi ng batang Ramon. Humarap si Elena, may ngiti sa mga labi na mas maliwanag pa sa araw. Kahit gaano pa kamahal yan, babalik at babalikan mo pa rin ang asim ng sinigang ko. Ramon? Ang boses ni Elena ay nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Napapikit siya ng mariin. Ang alaala ay sobrang linaw, sobrang totoo, at sobrang sakit. Naaalala mo pa ba? Tanong ni Elena. Ang boses ay mahina. Tumango lang si Ramon, hindi magawang magsalita. Isang buhol ang tila na buo sa kanyang lalamunan. Ngunit ang nangiti sa mukha ni Elena ay biglang naglaho. Napalitan ito ng isang pangiwi. Ang kanyang kamay ay biglang humigpit sa kanyang tagiliran at isang mahinang ungol ang kumawala sa kanyang mga labi. Elena? Mabilis na tanong ni Ramon. Ibinaba ang mangkok. Napayuko si Elena. Ang kanyang paghinga ay biglang bumilis at naging mababaw. Ang sakit. Nasaan ang gamot mo? Gulat na tanong ni Ramon. Biglang nataranta. Itinuro ni Elena ang isang maliit na kahon sa ibabaw ng mesa. Mabilis na lumapit si Ramon at binuksan ito. Ang laman ay ilang piraso ng iba't ibang gamot. Wala siyang ideya kung alin doon ang para sa sakit. Alin dito, Elena? Alin? Ngunit hindi na makasagot si Elena. Ang kanyang katawan ay nanginig at isang mas malakas na daing ang kanyang pinakawalan. Isang tunog ng purong sakit na tumusok sa puso ni Ramon. Elena, sumagot ka! Sigaw ni Ramon. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Sinubukan ni Elena magsalita, ngunit wala nang lumabas. Ang kanyang mga mata ay pumikit ng mariin at ang kanyang katawan ay biglang nanghina at bumagsak sa kama. Nawalan siya ng malay. Elena! Nyugyog siya ni Ramon. Elena, gumising ka! Ngunit wala itong reaksyon. Sa isang iglap, ang lahat ng kontrol, ang lahat ng yaman, ang lahat ng kapangyarihan ni Ramon de la Cruz ay naglaho. Sa harap ng sakit at ng posibleng kamatayan, siya ay walang silbi. Nanginginig ang mga kamay, kinuha niya ang kanyang cellphone. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang nagdial siya ng emergency number. Ambulansya! Kailangan ko ng ambulansya! Sigaw niya sa telepono, ang kanyang boses ay basag at puno ng pagkasindak na hindi niya naramdaman sa loob ng 30 taon. Ibinigay niya ang address. Ang kanyang mga salita ay nagkakabuhol-buhol. Pagkatapos ibaba ang tawag, muli siyang lumuhod sa tabi ng kama. Hinawakan ang malamig na kamay ni Elena.
Elena, huwag mo akong iwan. Bulong niya, hindi sa babaeng may utang sa kanya, kundi sa babaeng pinagkakautangan niya ng lahat. Sa gitna ng masikip na kwartong iyon sa Tondo, sa unang pagkakataon, sumigaw siya. Isang sigaw na puno ng takot, pagsisisi, at pangalan ng babaeng matagal na niyang kinalimutan. Elena, humanaman mo. Nakatanggap si Victoria ng tawag mula kay Mr. Reyes habang nagpapalinis siya ng kuko sa isang mamahaling salon. Ang ingay ng mga nagchitsismisang sosyalera sa paligid niya ay nawala nang makita niya ang pangalan sa screen. Tumayo siya at lumabas sa balcony ng salon. Yes? Ma'am Victoria, may update po ako, sabi ng investigador. Dinala po sa ospital ang subject, si Elena Santos. Isinugod po siya ni Sir Ramon kagabi. Naramdaman ni Victoria ang isang malamig na kuryente na dumaloy sa kanyang mga ugat. Anong ospital? Sa Tondo General Hospital po. Isang pampublikong ospital. Isang pampublikong ospital. Napangisi si Victoria. Ang asawa niyang kayang bumili ng isang buong ospital, nagtiis sa isang marumi at masikip na pampublikong paggamutan. Nakakaawa at nakakainis. Alamin mo ang lahat. Utos niya, ang boses ay matigas na parang yelo. Kunin mo ang medical records. I don't care how you do it. Gusto kong malaman ang lahat ng detalye ng sakit niya. Masusunod po, ma'am. Pagbalik sa loob, tiningnan ni Victoria ang kanyang mga kuko na bagong pinta. Perpekto. Walang bahid. Tulad ng buhay na gusto niya. Ngunit ang perpektong buhay na yon ay merong isang dumi, isang mantsa na kailangang linisin. At ang pangalan ng mantsang yon ay Elena Santos. Kinabukasan, iniabot ni Mr. Reyes ang isang brown envelope sa kanya sa isang tahimik na coffee shop. Binuksan ito ni Victoria at binasa ang mga dokumento sa loob. Mga kopya ng medical records ni Elena. Diagnosis, pancreatic cancer, stage 4. Prognosis, terminal. Less than 6 months, terminal. Sa halip na makaramdam ng awa, isang alon ng galit ang naramdaman ni Victoria. Ngayon ay naiintindihan na niya. Ito pala ang plano ng babae. Isang grand finale, isang huling pag-arte para makuha ang simpatsya at ang pera ni Ramon. Kahanga-hanga, bulong niya sa sarili habang nakatingin sa litrato ni Elena na kuha sa ospital, ang mukha nitong payat at maputla. Isang obra maestra ng pagmamanipula. Para kay Victoria, hindi ito isang trahedya. Isa itong deklarasyon ng giyera. Umuwi siya sa kanilang mansyon na may bagong determinasyon. Ang kaaway ay nagpakita na ng kahinaan. Oras na para siya naman ang umatake. Ang una niyang target, ang kanilang anak. Si Ramon Jr. de la Cruz Jr. Natagpuan niya si Junior sa library, nag-aaral para sa kanyang master's degree sa business administration. Si Junior ang kanyang obra maestra, ang kanyang pinakamalaking puhunan. Gwapo, matalino, at higit sa lahat, ambisyoso. Tulad niya. Anak, sabi niya. Umupo sa tapat nito. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng perpektong timpla ng pag-aalala at pagmamahal. Hi, Ma, sabi ni Junior. Hindi inaalis ang tingin sa kanyang laptop. May kailangan tayong pag-usapan tungkol sa papa mo. Doon na napatingin si Junior. Bakit po? May problema ba? Huminga ng malalim si Victoria na para bang ang sasabihin niya ay napakabigat. Hindi ko alam kung paano ito sasabihin, pero ang papa mo, he's not been himself lately. Madalas siyang wala. At may mga ginagawa siyang nakakabahala. Ikinuwento ni Victoria ang isang bersyon ng katotohanan na pabor sa kanya. Hindi niya binanggit ang pangalan ni Elena. Sa halip, pinalabas niya na si Ramon ay ginugulo ng isang babae mula sa kanyang nakaraan sa Tondo. Isang babaeng may malubhang sakit na ginagamit ang sitwasyon para mangikil. Nakakahiya ito, Junior, sabi ni Victoria. Ang kanyang mga mata ay bahagyang lumuha.
Isang talento na matagal na niyang pinagsanayan. Isipin mo na lang kung malaman ito ng mga investors, ng media, ang De La Cruz na ugnay sa isang iskandalo sa Tondo, masisira ang pangalan na pinaghirapan nating itayo. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Junior. Ang pagkalito ay napalitan ng pag-aalala at pagkatapos ng hiya. Si Junior ay lumaki sa yaman. Ang Tondo, para sa kanya, ay isang lugar lamang sa mga balita, isang simbolo ng kahirapan na kinasusuklaman niya. Ang isiping ang kanyang ama ay may connection doon ay isang malaking sampal sa kanyang ego. Hindi ko hahayaang mangyari yan, Ma, sabi ni Junior. Ang kanyang boses ay may bahid ng galit. Kakausapin ko si Papa. Huwag, mabilis na sabi ni Victoria. Mas lalo lang siyang magagalit. Ang kailangan natin ay protektahan ang kumpanya at ang pamilya mula sa kanya kung kinakailangan. Ang binhi ng pagdududa ay naitanim na. Kinabukasan, nag-ayos si Victoria para sa isang casual lunch kasama si Mr. Alfonso, isa sa mga pinakamatagal at pinakamaimpluwensyang miyembro ng Board of Directors. Sa isang mamahaling restaurant, sa pagitan ng paghigop ng alak at pagkain ng lobster, sinimulan ni Victoria ang kanyang pangalawang atake. I'm worried about Ramon, Alfonso, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagsinta. He's under a lot of stress. Minsan parang wala na siya sa sarili. He's making questionable decisions. Lalo na sa Tondo project na yan, masyado siyang nagiging emosyonal. Hindi na niya kailangang magbigay ng maraming detalye. Ang mga salitang stress, questionable decisions, at emotional ay sapat na para magtanim ng alinlangan sa isipan ng isang matandang negosyante. Pag-uwi niya ng gabing iyon, dumaan siya sa study room ni Ramon. Wala ito doon. Siguradong nasa ospital na naman. Binuksan niya ang isang drawer sa ilalim ng lamesa ni Ramon. Nandoon pa rin ito, sa isang lumang folder na nakatago sa ilalim ng iba pang mga papeles. Ang orihinal na kopya ng partnership agreement na binuo ni Ramon noong nagsisimula pa lang ang kanyang unang kumpanya, bago pa man ang De La Cruz Land Holdings. Matagal na itong itinago ni Victoria, isang souvenir mula sa nakaraang hindi niya gustong balikan. Binuklat niya ito. At doon, sa isang maliit na seksyon, nakasulat ang isang probisyon tungkol sa pag-aalis ng isang partner kung siya ay mapapatunayang mentally or emotionally unfit na gumawa ng mga desisyon para sa kumpanya. At sa ilalim ng papel, nakasulat ang mga pangalan ng orihinal na signatories, Ramon de la Cruz at Elena Santos. Isang mapait na ngiti ang muling sumilay sa mga labi ni Victoria. Hinaplos niya ang pangalan ng babae. Elena Santos. Bulong niya sa hangin. Salamat sa huling ambag mo sa pamilyang ito. Inilagay niya ang dokumento sa kanyang bag. Ang unang hakbang ay, tapos na. Ngayon, kailangan na lang niyang hintayin ang tamang panahon para gawin ang kanyang huling pag-atake. Ang pag-atake na tuluyang magpapabagsak sa hari mula sa kanyang trono. Ang mga sumunod na araw ay naging isang malabong pagkakasunod-sunod ng dalawang magkaibang mundo para kay Ramon. Sa umaga, siya ang makapangyarihang CEO. Nakaupo sa malamig na boardroom, pinapalibutan ng mga taong nakatingala sa kanya. Pinag-uusapan ang milyon-milyong piso na parang mga sentimo lang. Ngunit sa likod ng mga numero at projection, ang isip niya ay nasa ibang lugar. Sa gabi, nagmamadali niyang tinatanggal ang kanyang maskara. Nagmamaneho siya papuntang Tondo General Hospital, isang lugar na napakaingay, napakagulo, at napakatotoo. Doon, sa isang maliit na kwarto sa charity ward na ibinahagi ni Elena sa 5 pang pasyente, siya ay nagiging si Ramon lang. Kumain ka na ba? Iyon ang palagi niyang unang tanong. Dala-dala ang pagkain na hindi galing sa mamahaling restaurant, kundi sa mga karinderya malapit sa ospital.
kumain na. Palaging sagot ni Elena. Kahit na alam ni Ramon na halos hindi nito ginagalaw ang pagkain ng ospital. Umupo si Ramon sa isang plastik na upuan sa tabi ng kama. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng antiseptic. Sa paligid nila, naririnig niya ang mga daing ng ibang pasyente, ang pag-iyak ng mga kamag-anak, ang mga utos ng mga nurse. Dito, ang sakit at pagdurusa ay hindi itinatago. May meeting ako kanina, kasama ang mga hapon na investors. Pagkukwento ni Ramon, hindi niya alam kung bakit, pero gusto niyang may masabi lang. Gusto nilang magtayo ng isa pang tower sa BGC. Tumingin sa kanya si Elena, ang kanyang mga mata ay pagod ngunit alisto. Malaki ang pinagbago mo, Ramon. Dati, ang pangarap mo lang ay magkaroon ng sariling hardware store. Napangiti si Ramon ng mapait. Ang mga pangarap, nagbabago. O baka, ang mga tao ang nagbabago, mahinang sagot ni Elena. Isang nurse ang pumasok para tingnan ang dextrose ni Elena. Nagpaalam si Ramon na lalabas muna. Habang naglalakad siya sa pasilyo, naramdaman niya ang mga tingin ng mga tao. Ang isang lalaking nakasuot ng Brioni suit ay isang pambihirang tanawin sa lugar na yon. Hindi niya ito pinansin. Sa mga gabing iyon sa ospital, nakita ni Ramon ang isang bahagi ng buhay na matagal na niyang kinalimutan. Ang kahalagahan ng simpleng presensya. Walang malalaking usapan. Minsan, uupo lang siya doon habang natutulog si Elena. Minsan, magbabasa siya ng dyaryo para dito. Minsan, pupunasan niya ang noo nito ng basang bimpo kapag nilalagnat ito. Sa mga sandaling iyon, sa gitna ng kaguluhan ng pampublikong ospital, naramdaman ni Ramon ang isang uri ng kapayapaan na hindi niya kailanman naramdaman sa kanyang tahimik at malawak na mansyon. Ngunit ang kapayapaang iyon ay madaling mabasag. Ramon, ano bang nangyayari sa'yo? Iyon ang salubong sa kanya ni Victoria isang gabi pag-uwi niya. Nakatayo ito sa gitna ng kanilang sala, nakapamiwang, ang mukha ay isang maskara ng galit. Pagod lang ako, Victoria, sabi ni Ramon, niluwagan ng kanyang kurbata. Huwag mo akong lokohin, sigaw ni Victoria. Araw-araw, gabi-gabi kang wala. Ang sabi ng driver mo, palagi kang nasa tondo. Anong meron doon? Anong meron sa babaeng yon na wala ako? Binigyan kita ng anak, ng isang perpektong pamilya, ng posisyon sa lipunan. Ano pang kulang? Hindi mo maiintindihan. Pagod na sagot ni Ramon. Anong hindi ko maiintindihan? Na sinisira mo ang lahat ng pinaghirapan natin para sa isang babaeng may sakit na galing sa basura? Anong klaseng buwa ang ginamit niya sa'yo? Tumigil ka na, Victoria. Hindi ako titigil. Ako ang asawa mo. Ako ang dapat mong inaatupag, hindi ang multo ng nakaraan mo. Ang kanilang sigawan ay umalingaw-ngaw sa malawak na bahay. Ang bawat salita ay isang lason. Alam ni Ramon na tama si Victoria sa isang bagay. Sinisira niya ang kanilang perpektong mundo. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, hindi siya sigurado kung gusto pa ba niyang iligtas ito. Ang problema ay sumunod hanggang sa opisina. Sa isang board meeting, iprinesenta ni Ramon ang kanyang plano para sa Tondo Project. Ngunit sa halip na karaniwang pagtango at pagsang-ayon, sinalubong siya ng mga tanong at pagdududa. Mr. De La Cruz, sabi ni Mr. Alfonso, ang boses ay puno ng formalidad. Hindi ba masyadong malaki ang gastos para sa relocation at financial assistance? We could cut costs by at least 30%. This is not just about costs, Alfonso, sagot ni Ramon. It's about people. Nagkatinginan ang mga miyembro ng board. Ang salitang people ay bihirang mabanggit sa loob ng kwartong yon. Ang mga salitang madalas gamitin ay profit, margin, at return on investment. Ramon, sabi ng isa pa, with all due respect, you seem distracted lately. Sigurado ka bang ito pa rin ang priority mo? Naramdaman ni Ramon ang pag-atake. Ito ay planado.
Nakita niya ang bahagyang pangngisi sa mga labi ni Mr. Alfonso. Pagkatapos ng meeting, tinawag siya ng kanyang personal na abogado. Sir Ramon, sabi nito, ang boses ay nag-aalangan. I think you should know. May nag-file ng petition para sa isang emergency board meeting. Napakunot ang noo ni Ramon. Anong emergency? Sino? Yumuko ang abogado. Tila nahihiyang sabihin ang susunod na mga salita. Ang layunin ng meeting ay para pag-usapan at pagbutuhan ang iyong kakayahan na manatiling CEO ng kumpanya. Isang malamig na kaba ang gumapang sa dibdib ni Ramon. Ito ay isang kudeta. Sino ang nag-initiate nito? Tanong niya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may panganib. Ang abogado ay hindi makatingin ng diretso sa kanya. The petition has the support of the majority of the board members, sir. It was led by Ma'am Victoria de la Cruz. Ang pangalan ay parang isang sampal. Victoria, ang kanyang asawa, ang kanyang partner. Napatayo si Ramon at tumingin sa labas ng bintana. Mula sa itaas, ang syudad ay mukhang mapayapa. Ngunit ngayon, alam na niya. Ang imperyong binuo niya ay may lamat na. At ang mga taong pinagkakatiwalaan niya ang siyang humahawak ng martilyo. Ang boardroom ng De La Cruz Land Holdings ay parang isang arena. Malamig, tahimik at puno ng tensyon. Nakaupo si Ramon sa dulo ng mahabang mesa sa silyang para sa hari. Ngunit sa unang pagkakataon, pakiramdam niya ay isa siyang kriminal na hahatulan. Sa kabilang dulo ay nakaupo si Victoria. Ang kanyang postura ay perpekto. Ang kanyang mukha ay kalmado na parang isang estatwa. Sa tabi niya, ang kanilang anak, si Junior. Tumingin si Ramon sa kanya. Naghahanap ng kahit anong senyales, ngunit si Junior ay nakayuko lang. Ang mga mata ay nakatutok sa lamesa. We are gathered here today. Simula ni Mr. Alfonso, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa katahimikan. To discuss a sensitive matter concerning the leadership of this company. Naramdaman ni Ramon ang pagbilis ng kanyang pulso. Ito na. Tumayo si Victoria. Ang lahat ng mata ay napunta sa kanya. Sa kanyang kamay, may hawak siyang isang folder. Mga ginoo at ginang ng board. Simula niya, ang kanyang boses ay puno ng huwad na lungkot. Walang sino man ang mas nasasaktan sa sitwasyong ito kaysa sa akin. Ngunit bilang asawa ni Ramon at bilang isang may malaking malasakit sa kumpanyang ito, hindi ko maaring ipikit ang aking mga mata sa katotohanan. Binuksan niya ang folder. Sa loob ay mga litrato. Mga litrato ni Ramon na kuha ni Mr. Reyes. Si Ramon na bumibili ng lugaw. Si Ramon na pumapasok sa Tondo General Hospital. Si Ramon na nakaupo sa tabi ng kama ni Elena. Ang bawat litrato ay ipinakita sa screen sa harap ng lahat. Nitong mga nakaraang buwan, patuloy ni Victoria, ang aking asawa ay nagpapakita ng mga kilos na hindi naaayon sa isang CEO. Ang kanyang mga desisyon ay hindi na nakabase sa lohika, kundi sa emosyon. Ipinagpapalit niya ang kapakanan ng ating kumpanya para sa isang personal na bagay. Isang obligasyon mula sa kanyang nakaraan na dapat ay matagal nang nakalimutan. Ipinakita niya ang mga financial reports, ang pagtaas ng gastos sa Tondo Project, ang mga meeting na kinansela ni Ramon. Bawat ebidensya ay tila isang pako na ibinabaon sa kanyang kabaong. Hindi ko sinasabing masama siyang tao, sabi ni Victoria. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig para sa dagdag na epekto. Ang sinasabi ko lang, sa ngayon, he is compromised. He is unfit to lead. At kailangan nating iligtas ang kumpanya mula sa kanyang mga maling desisyon. Naupo siya. Ang katahimikan sa kwarto ay mas mabigat pa kaysa dati. Tumingin si Ramon sa mga mukha sa paligid niya. Mga mukha na dati ay puno ng paggalang, ngayon ay puno ng pagdududa at paghuhusga. Sinubukan niyang magsalita, ipagtanggol ang kanyang sarili. Ang proyektong yan, Tom, ay mahalaga.
Hindi lang ito tungkol sa pera. Exactly! Putol ni Mr. Alfonso. Hindi lang ito tungkol sa pera para sa'yo, Ramon. At iyon mismo ang problema. Ang kumpanyang ito ay binuo para kumita ng pera, hindi para maging isang charity. Natapos ang debat. Oras na para sa botohan. Isa-isang nagtaas ng kamay ang mga miyembro. Bawat kamay na tumataas para sa yes. Yes sa pagpapatalsik sa kanya ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. 5 laban sa 5. Ang huling boto ay nakasalalay sa isang tao. Ang lahat ng mata ay napunta kay Junior de la Cruz, ang pinakabatang miyembro ng board, ang tagapagmana. Tumingin si Ramon sa kanyang anak. Sa mga mata niya mayroong pakiusap. Anak, huwag. Ito ang kanyang dugo. Ang kanyang laman. Ang kanyang pinakamalaking legacy. Hindi siya nito kayang traijurin. Nag-angat ng tingin si Junior. Ang kanyang mga mata ay malamig, walang emosyon. Nagtama ang kanilang mga paningin sa loob ng isang segundong, tila walang katapusan. Nakita ni Ramon ang anino ng kanyang ina sa mukha nito. Ang ambisyon, ang takot sa kahihiyan. Dahan-dahang itinaas ni Junior ang kanyang kamay. Para sa kapakanan ng kumpanya, sabi niya. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Walang bahid ng pag-aalinlangan at para protektahan ang pamana ng pamilyang ito, ang boto ko ay tanggalin ang kasalukuyang CEO. Sa isang iglap, gumuho ang mundo ni Ramon. Ang sakit ay mas matindi pa sa kahit anong pagkalugi sa negosyo. Ito ay isang pagtataksil sa pinakamalalim na antas. Ang sarili niyang anak ang nagbigay ng huling saksak. Hindi na niya narinig ang mga sumunod na sinabi. Ang kanyang pandinig ay napuno ng isang nakabibinging ugong. Tumayo siya, ang kanyang mga binti ay tila nanghihina. Walang tumingin sa kanya, walang lumapit. Para siyang isang multo sa loob ng kwartong dati ay kanyang kaharian. Naglakad siya palabas ng boardroom, palabas ng gusaling itinayo niya mula sa wala. Hindi siya lumingon. Sa lobby, ang mga empleyadong dati ay yumuyuko sa kanya ay umiiwas ng tingin. Ang balita ay mabilis kumalat. Wala nang bodyguards na sumusunod sa kanya. Wala nang driver na nag-aabang. Nag-iisa siya. Tumayo siya sa labas ng gusali, sa ilalim ng nagsisimulang pag-ambon ng ulan. Ang mga sasakyan ay dumadaan, ang mga tao ay nagmamadali. Ang mundo ay patuloy na umiikot, na para bang walang nangyari. Ngunit para kay Ramon de la Cruz, katatapos lang ng mundo niya. Nanginginig, kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Mayroon siyang isang hindi nasagot na tawag. Mula sa Tondo General Hospital, bigla, isang mas malakas na takot ang pumalit sa sakit ng pagtataksil. Takot na baka sa isang araw, nawala na sa kanya ang lahat. Ang kanyang kumpanya, ang kanyang anak, at baka pati si Elena. Sa gitna ng ulan, nanginginig niyang tinawagan pabalik ang numero. Isang nurse ang sumagot. Mr. De La Cruz, sabi ng boses sa kabilang linya, kailangan niyo na pong pumunta dito. Ang pasyenteng si Elena Santos, lumalala po ang kanyang kondisyon. Hindi na nag-isip si Ramon. Sumakay siya sa unang taxi na dumaan. Basang-basa ng ulan, ang kanyang mamahaling suit ay wala ng halaga. Tondo General Hospital! Bilis! Sigaw niya sa driver, ang kanyang boses ay basag. Ang biyahe ay parang isang masamang panaginip. Ang mga ilaw ng syudad ay kumakalat sa basang bintana ng taxi, lumilikha ng mga malabong imahe. Ang bawat busina, bawat pagpreno ay nagpapataas ng kanyang kaba. Ang mga salita ni Junior ay umuulit-ulit sa kanyang isipan, isang walang katapusang parusa. Ang boto ko ay tanggalin ang CEO. Ang mukha ni Victoria, malamig at matagumpay. Ang mga tingin ng mga dating kasamahan, ngunit lahat ng yon ay unti-unting nawawala. Napapalitan ng isang mas malaki at mas kagyat na takot. Elena. Tumakbo siya sa mga pasilyo ng ospital, hindi na alintana ang mga taong nababangga niya. Ang kanyang puso ay kumakaripas,
Bawat tibok ay isang panalangin. Huwag muna. Please, huwag muna. Narating niya ang charity ward. Ang pamilyar na amoy ng sakit at gamot ay sumalubong sa kanya. Nakita niya ang kama ni Elena. May isang doktor at 2 nurse na nakapaligid dito. Anong nangyayari? Tanong niya. Ang kanyang paghinga ay habol. Humarap ang doktor. Isang batang lalaki na may pagod na mga mata. Mr. De La Cruz, humihina na po ang kanyang vitals. Ginagawa po namin ang lahat ng aming makakaya. Itinulak niya ang sarili papalapit sa kama. At doon, nakita niya si Elena. Ang kanyang paghinga ay mababaw. Ang kanyang mukha ay halos kasing puti ng unan na kanyang hinihigaan. May oxygen mask na nakatakip sa kanyang bibig at ilong. Ngunit ang kanyang mga mata ay bahagyang nakabukas at tila naghahanap. Nang makita siya nito, isang bahagyang pagbabago ang nangyari sa mga mata nito. Isang kislap ng pagkilala. Elena, sabi ni Ramon. Lumuhod siya sa tabi ng kama. Hinawakan niya ang kamay nito. Malamig. Napakalamig. Nandito na ako, Elena. Nandito na ako. Tumingin ang doktor sa kanya. Kaunti na lang po ang oras niya. Kung meron po kayong gustong sabihin, ngayon na po ang panahon. Umatras ang doktor at mga nurse. Binibigyan sila ng espasyo. Ang ingay ng ward ay tila humina. At ang tanging naririnig na lang ni Ramon ay ang mahinang tunog ng heart monitor at ang sarili niyang malakas na pagtibok ng puso. Ang lahat ng nangyari sa araw na yon, ang pagtataksil, ang pagkawala ng kanyang imperyo, ay bumuhos mula sa kanya sa anyo ng mga luha. Ang mga luhang 30 taon niyang itinago. Patawarin mo ako. Bulong niya. Ang kanyang mukha ay nakasubsob sa kumot sa tabi ng kamay ni Elena. Nawala sa akin ang lahat, Elena. Ang kumpanya, ang anak ko, nawala na lahat. Umiyak siya na parang isang bata. Hindi dahil sa nawalang pera o kapangyarihan, kundi dahil sa bigat ng lahat ng kanyang pagkakamali na bumagsak sa kanya ng sabay-sabay. Sa wakas, pagkatapos ng 30 taon, siya ay nasira. Walang natira. Wala akong kwenta, Elena. Iniwan kita. Pinabayaan kita. Patawarin mo ako. Naramdaman niya ang isang bahagyang pagpisil sa kanyang kamay. Nag-angat siya ng tingin. Si Elena ay nakatingin sa kanya. Dahan-dahan, itinaas nito ang kanyang nanginginig na kamay at tinanggal ang oxygen mask. Huwag! Pigil ni Ramon. Ngunit umiling si Elena. Kailangan niyang magsalita. Huminga siya ng malalim. Bawat paghinga ay isang pakikibaka. Hindi! Hindi totoo yan, Ramon. Sabi niya. Ang kanyang boses ay isang mahinang-mahinang bulong, mas mahina pa sa hangin. Mayroon kang iniwan sa akin noon. Napakunot ang noon ni Ramon. Ano? Ang mga alaala? Umiling si Elena. Isang butil ng luha ang gumulong mula sa gilid ng kanyang mata at dumaloy sa kanyang payat na pisngi. Ang anak natin. Ang mga salitang yon ay tumama kay Ramon na parang kidlat. Napahinto ang kanyang paghinga. Ang kanyang buong katawan ay nanigas. Ano? Anong sinasabi mo? Buntis ako. Noong umalis ka. Patuloy ni Elena. Ang bawat salita ay tila isang karayom na tumutusok sa kanya. Hindi ko sinabi sa'yo dahil ayokong maging pabigat. Gusto kong tuparin mo ang mga pangarap mo. Ang isipan ni Ramon ay bumalik sa mga huling buwan nila noon. Si Elena, laging pagod, laging nahihilo. Akala niya ay dahil lang sa sobrang pagtatrabaho nito sa pananahi. Hindi niya kailanman inisip. Nasaan siya? Tanong ni Ramon. Ang kanyang boses ay nanginginig. Isang hibla ng hindi makapaniwalang pag-asa ang sumibol sa kanyang dibdib. Nasaan ang anak natin, Elena? Ang mukha ni Elena ay napuno ng sakit na mas malalim pa sa cancer na pumapatay sa kanya.
Umiyak siya ng walang tunog. Kailangan ko ng pera. Para sa unang puhunan mo, humihikbing sabi ni Elena. Kaya, tumanggap ako ng napakaraming tahiin, araw, gabi. Hindi ako natutulog. Hindi ako kumakain ng tama. At isang araw, nawala siya. Nawala ang anak natin. Bago pa man siya, nabigyan ng pagkakataong mabuhay. Ang katotohanan ay isa na isang malupit na sampal. Isang katotohanang mas masakit pa sa pagtataksil ni Junior. Mas masakit pa sa pagkawala ng kanyang kumpanya. Ang kanyang tagumpay. Ang kanyang imperyo. Ang pundasyon ng lahat ng mayroon siya. Ay itinayo sa ibabaw ng puntod ng kanyang hindi pa naisisilang na anak. Ang bawat sentimo na kanyang kinita ay may bahid ng dugo at sakripisyo na hindi niya kailanman nalaman. Gumuho ang natitirang lakas ni Ramon. Napayakap siya kay Elena. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa matinding pag-iyak. Hindi na ito pag-iyak ng pagsisisi, kundi pag-iyak ng isang taong nawasak ang kaluluwa. Patawarin mo ako. Paulit-ulit niyang sinasabi. Ang mga salita ay halos hindi na maintindihan sa gitna ng kanyang mga hikbi. Para sa anak natin, Elena, patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Hinaplos ni Elena ang kanyang buhok gamit ang natitirang lakas. Sa gitna ng sarili niyang sakit, siya pa rin ang nagbibigay ng aliw. Sa loob ng maingay na ward, sa gitna ng mga estranghero, ang 2 taong pinaghiwalay ng panahon at ambisyon ay muling nag-isa sa isang trahedyang lihim na matagal nang dapat nilang pinagsaluhan. At sa sandaling iyon, alam ni Ramon na ang pagkawala ng kanyang korona ay walang-wala kumpara sa pagkawala ng isang buhay na hindi niya kailanman nakilala at sa isang pag-ibig na huli na niyang naunawaan. Hindi na umalis si Ramon sa tabi niya. Ang mundo sa labas ng Tondo General Hospital ay tumigil sa pag-iral para sa kanya. Ang mga tawag mula sa kanyang mga abogado, mga text message mula sa mga dating kasamahan, lahat ay hindi niya pinansin. Ang kanyang buong universo ay lumiit sa espasyong ito. Ang maliit na kama, ang tunog ng mga monitor, at ang babaeng dahan-dahang nagpapaalam sa mundo. Siya ang nagpupunas sa noo ni Elena kapag nilalagnat ito. Siya ang nagtitiyagang magsubo ng ilang kutsarang sabaw na halos hindi na nito kayang lunukin. Sa gabi, kapag ang ingay ng ward ay medyo humuhupa, binabasahan niya ito ng mga lumang tula mula sa isang gusgusing libro na nakita niya sa isang second-hand bookstore sa malapit. Ang mga kamay na dati pumipirma lamang ng mga tseke at kontrata ay natutong mag-alaga. Ang boses na dati nag-uutos at namumuno ay natutong magkwento ng mahinahon. Hindi na sila nag-usap tungkol sa nakaraan. Hindi na kailangan. Ang lahat ng sakit at pagsisisi ay nailabas na. Ang natira na lang ay isang tahimik na pag-unawa, isang koneksyon na mas malalim pa sa mga salita. Sa mga sandaling iyon, habang pinagmamasdan niya si Elena, nakita ni Ramon ang tunay na kahulugan ng lakas. Hindi ito ang lakas na sumisigaw sa boardroom o ang lakas na nagpapayaman. Ito ay ang lakas na ngumingiti sa kabila ng sakit. Ang lakas na nagpapatawad nang walang hinihinging kapalit. Isang hapon, habang umuulan sa labas at ang hangin sa loob ng ward ay medyo malamig, nagising si Elena. Tumingin ito ng diretso kay Ramon. Ang kanyang mga mata ay malinaw at malalim. Natalo ako, Elena, bulong ni Ramon. Hindi niya alam kung bakit niya ito sinabi. Talo ako sa lahat ng bagay. Umiling si Elena. Isang bahagyang paggalaw lang. Itinaas niya ang kanyang kamay at inabot ito ni Ramon. Pinagsalikop ang kanilang mga daliri. Huwag kang matakot sa hirap, Ramon, sabi niya. Ang kanyang boses ay isang mahinang-mahinang bulong, ngunit ang bawat salita ay malinaw. Tumingin si Ramon sa kanya, naguguluhan. Palagi kang takot bumalik sa Tondo. Patuloy niya. Palagi kang takot na mawala ang lahat ng pinaghirapan mo.
Iyon ang multo mo. Napayuko si Ramon. Tama siya. Iyon ang takot na nagtulak sa kanya palayo. Ang takot na humubog sa buong buhay niya. Pero ang pinakamahirap na tao, Ramon, sabi ni Elena, ang kanyang mga mata ay puno ng isang kakaibang liwanag, ay hindi yung walang pera. Huminga siya ng malalim. Ang pinakamahirap ay yung nabuhay ng hindi tapat sa kung sino talaga sila. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa puso ni Ramon. Ang huling aral, ang huling habilin, isang ngiti, ang pinakamatamis at pinakamapayapang ngiti na nakita ni Ramon ang sumilay sa kanyang mga labi. Huwag ka nang matakot. At dahan-dahan na parang isang kandilang dahan-dahang nawalan ng apoy. Pumikit ang kanyang mga mata. Ang mahinang paghinga ay huminto. Ang bahagyang pagtaas-baba ng kanyang dibdib ay natigil. Tahimik. Napakatahimik. Hindi sumigaw si Ramon. Hindi siya umiyak. Tinitigan lang niya ang payapang mukha ni Elena. Ang mukha na sa wakas ay malaya na sa lahat ng sakit. Ngumiti si Ramon sa kabila ng kanyang mga luha. Isang buti lang pumatak sa magkahawak nilang kamay. Nanatili siyang nakaupo doon ng napakatagal. Ang kamay ni Elena sa kanyang palad ay unti-unting lumalamig. Ang init ay unti-unting nawala. Napalitan ng lamig ng katapusan. Ngunit alam ni Ramon na hindi ito ang katapusan. Habang hawak niya ang malamig na kamay ni Elena, sa gitna ng katahimikan ng kanyang pagpanaw, naramdaman ni Ramon ang isang bagay na matagal nang nawala sa kanya. Isang malinaw na direksyon, isang layunin. Alam na niya kung ano ang kailangan niyang gawin. Ang libing ni Elena Santos ay simple lang. Walang mahabang pila ng mga nakikiramay. Walang mga bulaklak na nagkakahalaga ng libu-libong piso. Walang mga media na nag-aabang. Isang pari, ilang mga kapitbahay mula sa Tondo na may tunay na pagmamalasakit. At si Ramon, sila lang. Nakatayo siya sa ilalim ng isang puno ng kalachuchi, pinagmamasdan ng pagbaba ng simpleng puting kabaong sa lupa. Hindi siya nakasuot ng mamahaling itim na suit. Ang suot niya ay isang simpleng polo shirt at pantalon na binili niya mula sa isang ukay-ukay malapit sa ospital. Hindi siya umiyak. Tapos na ang panahon ng pagluha. Ang nararamdaman niya ngayon ay hindi lungkot, kundi isang malalim na kapayapaan. Nang matapos ang lahat at isa-isa nang umalis ang mga tao, nanatili si Ramon. Nilapitan niya ang sariwang puntod, hinaplos ang lupang katatabon pa lang. Tapos na ang takot, Elena. Bulong niya sa hangin. Salamat. Kinabukasan, ginawa ni Ramon ang isang bagay na yumanig sa mundo ng negosyo. Pumunta siya sa opisina ng kanyang abogado, hindi bilang isang talunang CEO, kundi bilang isang taong may malinaw na desisyon. Ibebenta ko ang lahat. Sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado at pinal. Lahat ng natitira kong shares sa Dela Cruz Land Holdings, lahat ng properties na nakapangalan sa akin, lahat. Pero Sir Ramon, gulat na sabi ng abogado, iyon na lang po ang natitira sa inyo. Paano na po kayo? Ngumiti si Ramon. Isang totoong nangiti. May mas mahalaga akong paggagamitan ng pera. Tumagal ng ilang linggo, ngunit natupad ang gusto niya. Ang pangalan ni Ramon de la Cruz ay tuluyang nabura sa lahat ng dokumento ng kumpanyang itinayo niya. Ang tanging natira sa kanya ay isang malaking halaga sa bangko. Ang kanyang huling pulong ay kasama ang parehong abogado. Inilatag niya ang kanyang plano. Gusto kong magtayo ng isang foundation, sabi ni Ramon. Isang foundation, sir? Ito ay para tulungan ang mga mahihirap na pasyente ng cancer sa Tondo. Sasagutin nito ang kanilang mga gamot, ang kanilang pagpapaospital, lahat ng kailangan nila. Nagsimulang magsulat ang abogado. Ano po ang ipapangalan natin sa foundation, sir? Ang pangalan nito, sabi ni Ramon, ang kanyang puso ay puno ng isang kakaibang saya, ay The Elena Santos Foundation. Hindi po ba natin ilalagay ang pangalan ninyo, sir?
Hindi, mariing sabi ni Ramon. Wala akong kinalaman dito. Ang lahat ng ito ay para sa kanya. Matapos pirmahan ang huling dokumento, tumayo si Ramon. Mas magaan ang pakiramdam niya kaysa dati. Ang bigat ng yaman at kapangyarihan ay tuluyan nang nawala sa kanyang mga balikat. Hindi na siya bumalik sa mansyon sa Makati. Hindi na niya sinubukang kausapin si Victoria o si Junior. Iyon ay isang kabanata ng kanyang buhay na sarado na. Sa halip, naglakad siya sa mga pamilyar na eskinita ng Tondo. Umupa siya ng isang maliit na apartment doon, hindi kalayuan sa dating tinitirhan ni Elena. Isang kwarto lang, sapat na para sa isang tao. Ang mga kapitbahay ay nagtataka noong una. Ang dating bilyonaryo, ngayon ay namimili sa palengke. Ang dating CEO, ngayon ay tumutulong magbuhat ng mga pinamili ng isang matandang babae. Isang hapon, habang nagkakape siya sa labas ng kanyang apartment, nakita niyang may nag-aayos ng isang tumutulong bubong sa kabilang bahay. Tumayo siya, kumuha ng martilyo at lumapit. "Tulungan ko na kayo," alok niya sa may-ari. Nagtatakang tumingin ang lalaki sa kanya, ngunit tinanggap ang tulong. Habang ipinupukpok niya ang mga pako sa yero, sa ilalim ng mainit na araw, naramdaman ni Ramon ang pawis na tumutulo sa kanyang likod. Naramdaman niya ang sakit sa kanyang mga kalamnan na hindi sanay sa pisikal na trabaho. At naramdaman niya ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Kasiyahan. Isang simpleng kasiyahan na nagmumula sa pagtulong sa pagiging bahagi ng isang komunidad. Mula sa kanyang kinatatayuan sa bubong, tanaw niya ang mga batang naglalaro ng habulan sa eskinita. Ang kanilang mga tawa ay umaalingaw-ngaw, puno ng buhay. Tumingala siya sa langit. Gumuho ang kanyang imperyo. Nawala ang kanyang korona. Itinakwil siya ng kanyang sariling anak. Ngunit dito, sa gitna ng ingay, alikabok, at kahirapan ng Tondo, sa unang pagkakataon, sa kanyang napakatagal na buhay, si Ramon de la Cruz ay nakaramdam na siya ay buo. Sa wakas, nakatayo na siya ng tuwid.